para sa kaligtasan mo. Pabayaan mo na lang ako. Pero bakit kita papakawalan? Sian, hindi ka pwedeng umalis! Kung galit ka sa akin, manatili ka sa akin. Magiganti ka sa akin. Saktan mo ako. Pagod na ako, YZ. Kalimutan na natin to. Mr. Gu, uminom ka pa. Umalis ka. Alis. Tito, hindi ka talaga aatras. Inagaw mo ang asawa ko. Pumunta ka dito para itaboy ulit ang tatlong babae ko. Guyan, kailangan mong matuto. Anong ibig mong sabihin? Alam kong galit ka sa akin, pero obligasyon kong alagaan ka na mabuti para sa kapatid ko. Pero yung mga kabastusan na ginagawa mo, hindi kita matutulungan. Ngunit hindi mo inisip ang resulta sa kabastusan mo. Wala kang karapatang banggitin ang tatay ko! At sa kasisiyan, mahal na mahal mo siya, hindi ba? Wala itong kinalaman sa'yo. Alam kong mukha kang halimaw. Sa buong katawan mo wala kang kahinaan. Walang karamdaman. Nag-aalala pa rin ako kung paano ako makakabawi sa'yo. Simula nung dumating si Sian sa buhay mo. Iyong kahinaan, dudurugin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Tignan mong ginawa mo ngayon. Ang marumi at pambata mong pamamaraan. Hinahamak lang ako. Gusto mo magiganti sa akin? Hindi ka sapat! Tumahimik ka. Go, YZ. Tignan mo ako ngayon. Anong itsura ko? Kasalanan mo ang lahat! Go, YZ. Hindi ako nagsasaya. Huwag mo nang isipin to. Guyuan, isang beses ko lang sasabihin sa'yo. Hindi ako pumatay sa magulang mo. Maaari ka magpatuloy na mapanira sa sarili. Sirain ang pamilya. Kaya kitang protektahan. Hindi kita matay sa pagpakailanman. Huwag ka na magsinungaling! Ingatan mong sarili mo. Yun lang. Magagawa mo ito para sa iyong sarili. Nasuri ko na. Si Miss Sian ay ang babaeng nagligtas kay Master Ruay noon. Maliit lamang ang insidente ito. Hindi pa ba ako nagbigay ng utos? Hayaan mong latasin ito. Lahat ng tao na may kaugnayan sa aksidente ngayon. Dapat hindi niya malaman. Tsaka, laging pipi siya. Napakaliit ng pagkakataon na magising ang kanyang ina. Kalimutan ito. Dalawang babae, hindi maaaring gumawa ng anumang galaw. Pero, siya ay panig ni Master YZ. Kung ipipilit ni YZ na huwag ito itago sa kanyang mga nasasakupan, sinusubukan ako siraan. Kung ngayon, ay huwag mo ko sisihin bilang isang malupit na ama. Mr. Gu, nasuri na namin. Iyan na nag-ipake ng kanyang kagamitan. Kailangan mo siyang tigilan? Pagod na ako, YZ. Kalimutan na natin ito. Oo, kalimutan mo na. Tara na. Okay, at iniimbitahan ka ng Karat Jewelry na dumalo sa exhibition bukas. Kailangan mo ba ng tulong? Karat Jewelry. Ito yung babae lagi kang inaakit. Sa tingin ko, hindi ka interesado. Gumawa ka ng mga kayusan. Pupunta ako bukas. Oh. Grabe ka naman. Kumuha ka muna ng makakain. Paano pag-unlad? Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa akin. Ngunit sa tingin ko siya ay isang ganap na workaholic. At tinatanggihan ko siya na parang wala lang. Ang lakas ng loob mo tanggihan si YZ. Hinahabol ako ng karamihan. Hindi masama para sa kanya. Tama. Maraming mayayaman ang pupunta sa jewelry show ngayon. Maaari kang muli magparehistro. Ang Karat Jewelry ay ang pinakamalag-alas sa Genshin. Ang mga alas na nakadisplay ngayon ay hindi mabibili ng salagpi. Kung gusto mo akong habulin, kailangan ba akong bilhan ng alas kahit anong mangyari? Sa kagandahan mo, hindi ka pinapayagang ibalik ang lahat ng alahas. Ah, wala ka pang mata?
Pepe ka ba? Hindi ka man kapag-sorry? Talagang tumama ka sa marka. Hindi lang siya Pepe. Kilala mo siya? Siya ay anak ng isang mistress. Oh, kayong dalawang magkapatid na babae. Hindi naman ako nahihiya. Mga tao may kapansanan. Isa pa siyang hamak na waiter. Ito dapat ang kabayan sa pagiging mistress. Yan bang inautos ko? Sino nagpapasok sa'yo? Isa lang siyang pipe. Hindi mo ba kailangan humingi ng tawad? Bakit ang pipe? Nandito sa high-end na lugar. Paano ka kukuha na may kapansanan? Hindi ako umiinom ng alak na galing sa pipe. Takot ako sa germs. Pipi ka pero hindi bingi. Hindi mo ba naririnig? Alisin mo yung mga maruruming bagay. Ang pipe ay hindi umiinom ng palihim. Hindi mo kayang bumili ng ganong kamana o inumin. Layuan mo ako. Hindi ko alam kung paano umiinom ng alak na ito. Iinumin ko. Medyo nauuhaw ako. Salamat. Alam mo ba na siya ay pipe? Ang lakas ng lobong inumin ng alak? Sa pagkakaalam ko, hindi nakakahawa ang pipe. Ngunit ang kamangmangan na may parehong pinagmulan. Saang pamilya ka nabibilang? Ikaw ka ba? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Tataputin kita hanggang mamatay. Talaga? Ako at ang asawa ko nagkatira sa napakalaking mansyon. Bakit mo ko hinihila? Hindi mo kami kilala? Mangmang, paano hindi kita makikilala? Ang sikat na anak na may-ari na sila na, Miss, gusto kitang bigyan ng payo. Ang gwapong lalaki hindi ka pakipakinabang, lalo na kapag nakikipagsagwatan sa isang pipe. Hindi ito maganda. Napakabubo at ang sama mo. Anong sabi mo? Susulong siguro ito ikaw na lalaki ka. Hayaan mo palabas ng kita kasama ng pipe. Pwede akong umalis. Mangyaring ugalitin ng mga taong walang katuturan. Pinapagalitan mo ba ako? Mabaho. Ano nangyari? Maglagas loob papigilan ako? Asawa ko. Ang lalaking to. Inapi niya ako. Yan, siya yan. Ay, bakit mo ko sinaktan? Ang lalaking ito, pinaprotektahan niya ang pipe. Sinabi mo rin na ignorante ako. Sana naging pipi ka na lang. Tumahimik ka. Tama si Master Gu. Ignorante ka lang. Mr. Gu. Gu siya? Iyan na si Gu Wesley? Mr. Gu, paumanhin. Ito ang aking asawa. Siya ignorante. Okay lang. Pero sa tingin ko, mas importante ito kaysa sa negosyo. Mr. Lee, dapat mo kasi kasuhin ang iyong asawa. Itigil na natin ang pakikipagtulungan sa bahaging iyon ng lupa. Gu siya! Bakit? May mali ba? Hindi lang maganda. Teka, Miss Ming Yue. Pakiusap, huwag ka na magpasok ng anumang mga pribadong larawan sa aking opisina. Masyadong marami ng basura. Wala talagang oras ang assistant ko para itapon sila. Baby ka ba talaga? Ang kanyang pangalan ay Gu Wesley. Sa totoo lang, napakabait niyang tao. Huwag masyadong magagsaya. Tara na. Pinupuri kita. Ano naman sa'yo? Halimbawa, maaari mo akong padala ng singsing sa larong madaling panahon. Miss Lana, ito ang iyong jewelry bill. Ano pang gusto mo? Kamustahin mo na lang ang tatay mo. Pwede bang para sa binigay sa'yo ng dad ko? Gusto ko ng singsing ng tunay na pag-ibig. Ibigay mo sa akin. Singsing ng tunay na pag-ibig? Well, inspired din sa design ni dad. Mula sa aking namatay na ina, sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Kaya sobrang pinapahalaga niya ito. Ibihinta lamang sa mga itinadhana. Uy, may mahal ka na ba? Wala. Kung ganun, magkakaroon ko ng pagkakataon? Ana, hindi mo kailangan mag-aksaya ng oras sa akin. Ang sakit mo naman magsalita. Pero gusto kong mga tulad mo. Yung mga lalaking paghipot pero gwapo. Kahit anong gusto mo. Babae ka rin. Tama di ba? Pinapahirapan mo talaga ako. Salamat sa lahat sa paglahan ng oras para samantalihin ang iyong busy schedule at makilahok sa eksibisyon ng mga alahas na ito. Kung may gusto ko mamaya, huwag pakatubiling mag-bid sa tamang presyo sa Bayan sa Transaction, okay? Beses man talaga ang daddy ko. Isa siyang matagumpay na negosyante. Ilabas ang mga alahas. Puso ng karagatan na nilagyan ng 8 malakay.
Kailangan ko makita ang kayamanan ng bayan. Nasaan ang Ring of True Love? Nag-ato, bili ka bang ilabas ito? Oh! Huwag mag-alala lahat. Ang Ring of True Love ang paborito kong obra. Ang pinakamahusay ay syempre ilalabas para sa katapusan. Huwag kumurap. Narito na! Ano nangyari? Nasaan ang singsing? Nasaan ang singsing? Nalaglag ba nung umalis ka? Baka nasa backstage lang. Sige, hanapin mo agad. Hindi. Makinig kayo sa akin. Imposible ito nahulog sa backstage. Kung isang malaking singsing na brilyante nahulog sa backstage, matagal na sana ito natagpuan. Ang babaeng ito. Ang ibig mong sabihin? Siyempre ninakaw ang singsing. Ang mga taong dumarating sa okasyon ngayon ay mayayaman o marangal. Lahat ay dapat ipagwalang bahala. Anong gusto mo ipahiwatig? Ang pinagkahina-hinalang tao ay itong waiter. At ang waiter na ito lamang nakahinalang may hawak ng singsing. Kung sino nangangahas na kumuha ng singsing na ito, ang babaeng ito ang unang puputo ng kamay. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa ula. Sa tingin ko, tamang babaeng ito. Itong waiter, ay pipe. Since may part-time job siya, hindi dapat pareho ang buhay. Nag-isip ng tama si Puyo na makita ang singsing. May sense naman. Hindi makapagsalita ang pipe. Kung ayaw yung aminin, walang sinumasatan ang makagagawa sa kanya. Nakakaawa naman ang pipe. Ang mga manghihirap ay dapat mapoon. Hindi ka maaaring magnanakaw kahit na nabubuhay ka sa kahirapan. Tama ka. Masyado siyang matapang. Sabi ko, nagnanakaw siya na isang hindi mabibiling diamond ring. Maaari mo lamang apihin ng iilan o higit pa. Inaapi niyo ang babaeng hindi makapagsalita? Di ba medyo sobra na? O baka naiintindihan mo lamang ang puntong ito? Alam kong hindi makakapagsalita ang mga tao para ipagtanggol ang sarili nila. Kakalad ka rin lang ng iba para magpakatanga? Hindi ko alam na mahusay ka, Mr. Wu. Hindi niya maibukas ang kanyang bibig para maipagtanggol ang kanyang sarili. Sa tingin ko, mas kahina-hinala ka. Hindi ako yun. Nakagawa lang ako ng makatwirang hula. Ang pinakamalapit sa singsing ay ang pipe. Siya ang may pinakamagandang pagkakataon ng gumagawa ng hakbang. Hindi naman isang pagkakamali kung may pagkakataon ka. Sa tingin ko, ang bagay na ito ay maaaring hayaan na lamang. Tama, ang pagkakaisa ay nagdudulot ng kayamanan. Hindi natin ito basta-basta magkakalimutan. Kung hindi na-resolve ang usapin ito, lahat na nandito. Hindi ba tayong lahat ay nanghihinala? Nandito tayong lahat para sa pera ngayon. Hindi natin mahuli ang may kasalanan ng walang dahilan. Yun ay, lahat tayo ay hindi magnanakaw. Mahirap gawin yan. Ang pinakakahina-hinalang tao ay ang waiter na ito. Malalaman natin kung siya ay hindi makatarong ang suriin. Di ba medyo nakakainsulto ito? Ngunit, ito nagpapatunay sa sarili na inosente. Ito lang ang paraan. Suriin mo ang sarili kung hindi ka nag-alala. Maaari kayong maghanap kung kailan nyo gusto. Hindi ako natatakot sa mga pinagsasabi mo dito. Hindi namin ito makikita pagkatapos sabihin sa iyo na nakuha mo na. Maaari daw siyang suriin. Hindi mo naman talaga kailangan. Ito, siya talaga. Hindi ba ito ang sisay? Siya talaga. Nakakaawa talagang itsura niya. Hindi ko inaasahan na ganito pala siya. Kilala ang mga tao. Alang mga mukhang ngunit hindi alang mga puso. Hindi ko ito ninakaw. Sabi mo hindi mo ninakaw. So, ano ito? Ito talaga ang singsing na tunay ng pag-ibig. Nagpapanggap pa rin na inosente. Kung hindi mo kinuha, paano ito tumalumala sa iyong bulsa? Hindi ko ito ninakaw. Hindi ko alam kung bakit nasa bulsa ko ang singsing. Ngunit wala kong dahilan para nakawin. Kailangan yung maniwala sa akin. Tumigil ka na sa pagkumpas dito. Pipi ka, hindi kita maintindihan. Sabi niya hindi niya ito ninakaw. Wala siyang motibo. Walang dahilan para kumuha ng ganun kamahal na bagay. Sigurado akong siya ang nagnakaw. Oo, siya ang pinakamababang tao sa eksena namin. Kalimutan niya na lang ang pagiging pipi niya. May nanay siya na sa ospital. Nangangailangan ng maraming pera o pamabuhay araw-araw. At nagawa mo pang magnakaw? Anong pinagagawa mo? Sabi niyo ay! Isa siyang pipe. Walang hiya ka. Ninakaw ito kay Buslan. Kamatayan sa kulungan. Hindi malinis ang mga kamay at paano nang mahihirap. Kasalanan pag nanakaw. Tumawag ng pulis at arestuhin siya. Tama. Bago dumating ang mga pulis, hayaang turang kaninistan kung paano kumilot. Tumahimik ka! Walang iba kundi ang singsing. Ngayon natagpuan ang singsing. Teka! Ako ang kumuha ng singsing. Ha? Kinuha niya? Hindi pwede. Narinig ko ang sinabi ni Mr. Lan bago magsimula. Ang singsing na ito ng tunay na pag-ibig ay inspirasyon ng namatay niyang asawa. Ibig sabihin ay walang hanggang pag-ibig. Sobrang natouch ako, sobrang nakakadurog din ang puso. Kaya kinuha ko yung singsing na patago. Gusto kong ibigay ito sa pinakamamahal kong babae. Ikaw? Gusto mo siya? Oo, kaya lang
Hindi ko inaasahang magkakaganito. Gusto talaga ni Master Gu ang Pepe. Si Master Gu ay matulungin. Hindi ito kapanipaniwala. Sian, ako ay nagkasala sa iyo. Patawarin mo sana ako. Gusto lang kitang sorpresahin. Yun lang, Ginoong Gu. May gusto ka na pala. Noong una gusto kitang ipakilala kay Ana. Dad. Oh, anak. Dahil tayo ay nasa parehong pahina, tapos wag na tayong makisali sa iba. Pasensya ka na, boss. Kinuha ko ang singsing na walang pahintulot sa'yo. Hindi mahalaga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang walang hanggan. Walang ingat din. Ako ay pinarangalan. Maaari kang makaramdam ng inspirasyon sa aking disenyo. Ang singsing na ito ay para sa iyo at sa iyong kasintahan. Salamat, Mr. Lan. Hindi pa ako tapos. Since nasa jewelry show kayo, yung ganyang komedya, dapat ba magkaroon ng anumang kabayaran? Mr. Lan, sabihin mo lang kung anong kailangan mo. Gawing kasayahan ang kaganapang ito. Dahil nasa kamay mo na ang singsing, sa tingin ko, ito ay isang magandang araw. Ngayon gusto mong mag-propose sa iyong kasintahan para maging masaya din tayo. Maraming salamat po. Isan mo na! Ian, papakasalan mo ba ako? Kasalan mo siya! Kasalan mo siya! Sian, tanggapin mo ang aking proposal. Nagiging magkasintahan sa bandang huli ng aking mga kaibigan. Nais ko sa iyo at iyong kasintahan ng isang maligayang pagsasama. Salamat, gagawin namin. Nagnakaw ka ng singsing? Ang kapatid ko ay magnanakaw. Huwag ka magpapaloko sa kanya. Bitawan mo ako! Alam ko hindi mo kinuha ang singsing. Hindi ko nakita nang pumunta ka sa backstage kanina. Nasa backstage ka. At ang Ring of True Love ay pinakita sa unang pagkakataon. At alam mong isa itong singsing na diamante sa simula pa lang. Sa panahon ng pagsusuri ng katawan, nakilala mo kaagad kung ano yun. Kailangan kong bumalik at kausapin si Boss Lan para tingnan ang footage sa backstage. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Nahumaling ako saglit. Humingi ka ng tawad. Magsalita sa mga sumusunod. Paumanhin. Hindi na mahalaga. Maaari ka nang umalis. Crucial. Tumigil ka! Ayoko makita kita ulit. Salamat sa araw na ito. Sian, wala ka na bang ibang gustong sabihin? Anong gusto mong marinig mula sa akin? Gusto mo akong bumalik kaya ng dati? Sian! Sabi mo hindi ka naniniwala sa akin. Kung dahil ito sa nangyari noon, o hindi kayo sa pagnakaw ng singsing, gusto mo makabawi sa akin? Wala ako nito. Kung hindi ito nilagay ni Ming Yue, maniniwala ba kayo sa akin? Sa totoo lang, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero yun lang. Sian, ako nang magbabayad ng mga gastusin sa pagpapagamot ng nanay mo mula ngayon. Hindi na kailangan. Hindi ko hilingin ang madumi mong pera. Anong sabi mo? At hindi ko kayang bayaran ang pagmamahal mo. Saan napunta yun? Sian, napaka-ipokrito mo. Ikaw ang nagtapon ng singsing. Tinapon mo na nga. Ba't hahanapin mo pa? Nag-aatubili ka bang humiwalay sa katapatan ni Guwaizi? Anong gusto mo? Anong hinahanap mo, Ginang? Kailangan mo ba ang tulong ko? Ah, okay. Wala namang kakaiba. Mauwi na nga. Sir, anong magagawa ko sa'yo? Okay lang, may hinahanap ako. Isang singsing. Kakaiba naman. Minahan ba ng ginto ang lugar na ito? Bakit halos gabi-gabi may naghahanap dito ng mga bagay-bagay? Messia, gising na ang nanay mo. Mangyaring pumunta sa ospital ng mabilis. Yan. Halika dito.
Nagsinungaling sa akin ang tatay mo. Ayaw kong makisali sa pamilya ng ibang tao. Nagdala lamang ng buhay na nag-iisa sa iyo. Ngunit iniwan kang walang magawa sa nakalipas ng 2 taon. Marami ka sigurong pinagdadaanan. Narinig kong sabi ng nurse, naligtas ka pero nawawalan ng kakayang magsalita. Ibali, hindi lang makapagsalita ang anak ko. Pero ikaw ang pinaka-perfectong babae sa mundo. Pero niligtas ko yung taong nanakit sa iyo. Ang naligtas mo ay si Guwezi, ang pangalawang binata ng pamilya Gu. Ang batang mana ay mahirap din. Palihim na dumalo sa party pero pinapanuwan ng sarili niyang pamilya. Wala na ang kuwi at hipag niya. Muntik na rin siyang mamatay sa sunog. Ma, anong pinagsasabi mo? Nasa utility room ako noon. Ito'y talagang sasabog. Ang loob na ito ay isang mahalagang bagay para sa pamilyang Gu. Si Gu Yanzi gusto mapakita pagkatapos magsimula ang party. Hinahiyag ang paghihiwalay sa pamilyang Gu. Ilalantad ang mga maduduming trabaho ni Mr. Gu. Matitiis kaya ng matandang ito? Sa kanyang mga mata, wala siyang mga anak. Ang mga tanging masunuring tagapagmana, sila ay mga suwail. Dapat kang patayin. Ang mayamang pamilya nito ay nasa malaking kaguluhan. Magmadali. Tapusin na natin ang trabaho ito. Tara! Ang utak ng aksidenteng iyon ay si Gozingo. Hindi rin makakaya ng laso ng tigre ang mga buto nito. Paano siya naging malupit? Yan. Ano bang problema mo? Yan. Kuya. Anong meron? Kuya. Ginulo ko lahat. Hindi. Napakatalino ng aking nakakabatang kapatid at napakatapang din. Alam kong mas magaling ka kaysa sa akin. Kuya, hindi ko inalaga ang mabuti si Guyuan. Ikaw, nasaktan ko. Si Sian, hindi karapat dapat magmahal ng sinuman. Huwag magsalita ng kalokohan. Bumalik ka. Magsisimula ng party. Kuya, sumama ka sa akin lumabas. Hindi ako makalabas. Lumipas na ang mga taon ko, Huwaizi. Dapat hayaan mo na. Huwag kang makonsensya. Pabayaan mo ng mga taong gusto mong puntahan. Mabuhay ka sa buhay na gusto mo. Kuya! Gabi na. Anong problema mo? Tapos na ang kontrata natin. Hindi kita pipilitin na gawin ng isang bagay na ayaw mong gawin. Ano ito? Ginawa ito ni Guyuan, tama. Patawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Ang video ay isang pasabog. Bakit kailangan mo humingi ng tawad sa isang bagay na hindi mo naman ginawa? Sian. Ako ang hamak na sumaksak sa puso mo. Patawad. Gusto kitang protektahan. Halatang hindi kita dapat mahalin pero hindi lang kita kayang bitawan. Sian, pabalik ka. Baka palayain na naman kita. Ngayon ay tinipon ko ang lahat. Gusto kong talakayin ito sa iyo. Nagbago ang mga tauhan ng Gu Group. Huwag kayong kabahan. Lahat ng nandito, lahat sumunod sa akin. Si Yuan Lauhe, ang bayaning sama-samang sumakop sa Gu Group. Hindi kita aasarin. Ang posisyon na babaguhin ay ang posisyon ng presidente ng Gu Group. Ang taong mamamahala sa Gu Group. Tulad ng alam nating lahat. Ang posisyon bilang presidente ng Gu Group ay binigay sa aking anak na si Gu Waizi. Ngunit pagkatapos ng inspeksyon, nalaman ko na siya ay ganap na walang kakayahan sa makatuwid. Plano kong ilipat sa aking apo ang posisyon bilang presidente ng Gu Group. Si Gu Yuan ang mamumuno. Yun lang muna sa ngayon. Sino dito sa inyo ang may pagtutol?
Walang pagtutol. Walang pagtutol. Mabuti. Kung wala ng pagtutol, naayos na ang usapin. Teka. Anong ginagawa mo dito? Bilang presidente ng Google, ang kumpanya ay gumagawa ng isang malaking desisyon. Karapat dapat ako nandito. Pumunta ka dito kasama ang pipe. Ano ba ang gusto mong gawin? Kung tama ang pagkakalala ko, ang babaeng ito ang pumutol sa engagement ni Yuan. Huwag mo nagdalhin ng mga basura sa ating pamilya. Gusto mo ba to? Ikaw! Siya na ngayon ang aking kasintahan. Ang asawa ng presidente ng Gu Group. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako pumunta dito para humingi ng pahintulot mo. Halika at umupo. Ngayong araw ang pagpupulong. Saglit lang to. Ikaw. Ngunit ang desisyon ay napagsunduan na. Hindi na ikaw ang presidente ng Gu Group. Pa, ikaw ay isang matandang tanga. Anong ibig sabihin ito? Tito, napakawalang hiya mo. Mas gugustuhin mong isuko ang aking posisyon bilang CEO? Hindi ako nag-aatubili. May mga bagay lang na gustong agawin ng iba. Kailangan mo magkaroon ng ilang tunay na kasanayan. Sabi ni Lolo sa birthday niya, gusto niyang ibigay sa iyo ang lahat ng pamilya Gu at ng Gu Group, pero gusto kong bawiin yung binigay niya sa iyo. Ito ay isang bagay din ng isang pangungusap. Binigay niya. Pa, gaano ka katagal nag-i-enjoy sa iyong pagtanda? Anong kasulukuyang sitwasyon ng stock market? Hindi ka malinaw. Kung hindi ka sigurado, maaari mong tanungin ng mga shareholders dito. Sa ilalim ng aking pamumuno sa nakalipas ng ilang taon, ay ganap na naiiba mula sa kulay abo na dating mayroon ka. Ang kasalukuyang pamilya Gu. Oo, ako ang nag-aangat ng pamilya Gu. Binuhat mo ba talaga ako sa likod mo? Bakit? Hindi mo ba nakita kung paano ko dinala? Masyado kang nagtiwala sa akin itong mga nakaraang taon. Pero pa, ang kapatid ko ay hindi mo tuta. Hindi rin ako. Ang lakas ng loob mong banggitin ang kapatid mo? Naaalala mo ba ang party na yon? Mga mahal na shareholders dito. Maraming silang kamag-anak at kaibigan na inaanyayahan din na lumahok. Ngunit ang iba sa kanila ay nabigong bumalik. Sa anong dahilan? Alam ng lahat. Alam ng lahat anong nangyari. Walang kinalaman sa akin ang aksidenteng yon. Hindi na malaga kung sabihin mong wala itong kinalaman sa'yo. Huli na. Ikaw ang aking anak. Mas alam ko kung anong klaseng tao ka. Sinusubukan mo ba akong labanan? Ikaw ang mamatay tao. Anong pinagsasabi niya? Sabi niya, ikaw ang tunay na salari ng aksidenteng yun. Tumahimik ka! Ayos lang. Ano ang magagawa ng pipi sa akin? Iniligtas mo ba si Gu Huaizi, ang pangalawang young master ng pamilya Gu? Kawawa din ang batang iyon. Palay madumalo sa party, pero pinagpano ng sarili niyang pamilya. Wala ng kuy at hipag niya. Muntik na siya mamatay sa sunog. Ang taong namamahala sa aksidente ngayon ay si Gu Xinggu. Hindi mo kilala si Gu Huaizi. Hindi ikaw ang humusga kung anong klaseng tao siya. At isa kang bigong ama. Isang demonyo na may dugo sa kanyang mga kamay. Lolo, totoo ba ang sinabi niya? Ikaw ang pumatay sa aking mga magulang? Ikaw pala. Ikaw pala talaga? Ang baliw na to ay may kakayahang sabihin ng mga masasamang bagay. Meron ka talagang magandang mata para sa pagpili ng mga babae. Pero ano? Ako ang pinuno ng pamilya ko. Ako ang may huling desisyon sa pamilyang ko! Pa, sino ang nagsasabing tatanda ka? Hindi na ikaw ang dating ikaw na kayang kontrolin ng lahat. Ngayon, ang pamilya Gu at ang Gu Group ay makikinig sa akin. Inaanunsyo ko bilang presidente ng Gu Group. Ang nilalaman ng pulong ngayon ay hindi valid. Maayos ang lahat. Pwede na kayong umalis. Ikaw! Ikaw! Naglakas loob kayong umalis! Ikaw! Pa, bubalik ka at magpahinga muna. Dalhin siya sa ospital para magpagamot. Nang walang pahintulot ko, hindi ka pwedeng umalis sa ospital. Ikaw, suwail na anak. Papatayin mo ata ako. Hindi. Hangad ko sa iyong mahabang buhay. Mabuhay at isin ang paghihirap sa sakit. Pararamdaman ang sakit sa pagiging walang magawa. Gu Yuan, mag-usap muna tayo.
Sabihin mo sa akin, bakit ito nangyayari? Ano ang totoo? Ano ang mali? Uyuan, hayaan mo na. Itigil mo na ang pananakit sa iba at sa iyong sarili. Tumahimik ka! Ano sa tingin mo, nagsisisi ako sa'yo? Galit ako sa'yo! Galit ako sa'yo! Hayaan mo maging biro ang paghihikandi ko! Tama na, Guyuan. Nagmamalaki kayo Wala na talagang magandang nobela. Tito. Totoo ba? Anong gagawin mo? Guyuan! Patawad. Kumusta si Guyuan? Naligtas ang buhay niya, ngunit kailangan kong bumalik sa ibang bansa para sa kasunod na pagpapagaling. Mabuti. Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa ating mga gawain ngayon. Anong nangyari? Buksan at tignan. Bakit mo ako binibigyan nito? Kwintas at singsing, tsaka hikaw. Ngayon, 3 ginto ang kumpleto. Ang regalo ay nasa lugar na. Dapat mo bang isipin na pakasalan ako? Bakit ang tanga mo bigla? Pero ito ang sinabi sa akin ni Chen Wang. Ito raw ay binibigyan pansin ng lahat kapag ikakasal na. Nagsisinungaling ba siya sa akin? Hindi ako nasisisi. Tinapon ko yung singsing noon. Hinanap ko na, ngunit hindi ko natagpuan. Ipigit mo yung mga mata. Pikit mo na lang. Buksan mo yung mata. Nahanap mo? Hinanap ko din at sa kabutihang palad, nahanap ko. Salamat, Goezi. Kung gusto mo akong pasalamatan, mangyaring bigyan mo ako ng iyong pasasalamat. Bigyan mo pa ako ng higit pang payo sa hinaharap. Matagal nang nasira ang vocal cords ni Miss at lampas na ang tamang oras para maagapan. Wala na bang posibilidad na gumaling siya? Oo, Ngunit may kaunting pag-asa at ang paggasto sa gamot ay napakamahal. Ang pera ay hindi problema. Utang ko ito sa aking asawa. Pakiusap. Gagawin ko makakaya ko. Hey, Goezi. Puntahan mo aking ina bilang iyong manugang. okay. Asawa ko.